57 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, matumama ang gastos sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng tao. Hindi pwede yun lang, titignan lang natin ito tupuling. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers na nagpilitan mo? Paano tayo? Tapos yun, we also have to take care of the other sector. So with the additional funding that we will get from the tax collection, yun ang gagamitin nila natin to provide. That fund will not exist if we cannot provide all the things from us. Kung kasi naman po yung sa nakita ng bulubog ng ulo, isa kayo magsabi tayo ng paraan para mapagdala ng bigyan ng pesa sa langis ng pinagdala ng isa. Kaya kayo pinagdala ng malakas ang konsensya para hindi ito magpagdala sa alalaan ng kaya. At kasi hindi, ang dyan ng bayan na papasok sa Alalaan ng bayan. Laging magpati ang mga retired patay. Vicky, kasabay ng Uplift Committee meeting bukas ay naasahan sa Tingnan ko ikaw niyan, Ticler. pagbulo o pag-roll out ng 10 pisong diskwento sa krudo para sa mga jeep at bus sa Metro Manila at sa susunod na araw naman sa Miyerkules ay magsisimula na rin ang service contracting sa Ayuda. transportasyon. Gani. Vicky. Hulot mga pasadani. Vicky, kanila lamang may nakusap tayong source na umuupo dyan sa mga pagpupulong ng Uplift Committee na yan. At ang bottom line ika nga niya ay revenue impact. Ano magiging epekto ng pagbabawas sa buwis, excise man yan sa koleksyon ng gobyerno. Dahil ngayong mga panahon na ito, higit na Hindi pa rin ang sapat yan. Yung triple na yung presyo sa pagkaisa. Ano nangyari dyan? Sapat ka na. Nakikita mo na kapitid. Siyang opisyal ng Philippine National Police Academy ang inimbestigahan kaugnay ng binising sa higit 20 kadete na ginamitan ng muriatic acid. Tatlong sakot na kadete. Dahil sa pwesto sa Police Academy, April 3 nangyari amazing. Pero tumagal pa lang ng 4 na araw bago na ibigay sa PNP leadership ang buong report ng insidente. Siyang naturang opisyal ang inaprubahan ni PNP Chief Jose Melencio Basis Jr. Siya. Nasa ilalim sa pre-charge investigation. Kabilang ang director nito, President General Andre Ison. sa ibe, there will be Umanhin si DILG Secretary John De Gregoria sa lalaking sinita at inigeta dahil walang t-shirt habang nakaharap Isa may na. Sumunok. Nakatulog si Darlene Paano. Sundok man isang Davao. Hindi na tagulat sa una. Gani. Siyempre, paso, nagkuhan. Halo. Pero sa halo. Sunod ang bilangan din ako ng pulis sa Dito mismo ang nagkakaroon ng semento na walang pag-itaan sa damit sa Tatay Johnny. Sabi niya, hindi naman daw ang mabawal. Kundi, bukod sa nasa tapat mismo ng kanilang bahay, ay nasa ang Brad and Pico. Sa katunayan, ang buwan pa yung mismo kaysa
dumukot po. Plus, ngayon, ako pinatibay para sa presyo. Patuloy na kinukuha ng GMA News ang panig, dinagarin at lupit sa mga panawagan magtuloy na sila sa Kristo. Ang ibang mga transport group naman, sinabing hindi sila sasama sa tigil pasada. Ayaw na raw nila managtagal ang paghirap sa mga commuter. Hindi po lalaho sa anumang uri ng tigil pasada na gagawin ng iba. Nire-respect po natin yung anumang aktibidad na kasama sa mga kulay. Kahit issue naman ay issue ng sektor ng mga mamayan. Yung alam po yung tawagan po naman yung sa sumulong at yung pag-uwan pa ang pagbayad mo sa 55 pesos yung operation ng Pagkabulong. Samantala, kaano na araw na naputos para ng magsasaka, nanganista at pagkakawa ang Batangas. Sa papasok ng bansa sila ng Ilis Protesta. Sobra po, dahil kasabay yung pagtaas ng langis, tumaas ang mga kami ng hingin, ang mga gamit namin, kapag yung mga sobra kitang-kita namin, mga Teka lang, kailangan ba mag-post na ganyan? Ayan na, Tia. Kailan na ulit? April 15, huwag kang titiin. Pero pwede nyo pag-uwi. Balik sa'yo, Tia! Inihayag ng NBI na naglalabas ng nakalalas ng cyanide at aboling nasa Batitong Marso. Mula po sa isang Chinese fishing boat, malapit sa Univision. Nilalagay ang Philippine Navy. Nais ng mga Chinese na lasunin ang lahat-dagat at tubig na pinoproseso ng mga sundalo na kakastino sa PRT Sierra Madre sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Castro. Gabi ng October 24, 2025, natatla ng Philippine Navy ang isang Chinese sampan o fishing boat, 50 metro mula sa nakasagsag na binagpidya ng address ng Univision. Ang nagkaroon sa Chinese diver na nagtapat ng sumakay ng sampan. Nang kalamitan ng mga Philippine sundalo, pinaandar ng mga China ang makina ng sampan para tumakas. Pero napabilang sila ng mga taga-Philippine Navy. Isa na ito sa tatlong pagkakataon ay nasa mga Chino ang Philippine Navy noong 2025. Narulit nila nitong March 2026 sa incident nila nasa ang ilang bottle plastic na may kapinahinahalaman. Dapat pinakita ito naging kasulit sa National Bureau of Investigation o NBI. Water sample gave positive results for the presence of cyanide, which is a violent poison. uncontrolled usage of cyanide can lead the ecosystem to balance since it's a strong toxic Hinana ng Philippine Navy, pakay ng mga Chinese na lasunin ng cyanide ang lamang dagat ng tubig. Mga mahula sa Univision, ita ang umano'y epekto ng cyanide fishing. Nakasisira rin umano sa mahula tuwing nag-iwan ng fishing net ng mga Chinese. Hindi na siya pwede Topacio. Matagal po si PDP laban President si Duterte. Actually, kasi Bautista has been the new president for a while. Last week, nag-file ng leave si Senator Robin Hood para mag-concentrate siya sa kanyang legislative work. Si Mayor Duterte rin ang pangahing konflikto ng Reform Alliance for Good Governance at Accountability for Range Coalition na inubuksan kahapon. Ang Range Coalition ay isang multi-sectoral alliance na pinupo ng iba't-ibang grupo na lalong isulong ng reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan.
Lalo na yung koalisyon ng pagsasahil ng mga ibang sektor sa kawasan ng laban ng professional bilihin at pag-aabuso sa kapangyarihan. Sa kanyang talumpati, pinitikos ni Mayor Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at inintay ang mga flood control project. Siya ang pangkat ang ating pagkakas. Hindi mo kaya ang mag-control po. Sa alam ko nakakapang sa bahay mo. Hindi ko ito. Yung sama ang stage of your Sa General Palacio, hindi yan ang panahon. Ito na sa tiglir. Nais na ang Pangulong Makadot ang pagkakabot sa ating flood control projects. Dito sa Pagdulangbayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanwagang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Ito lagi. Parang nagpapuyata ang kanyang panahon. Ang Pangulo kahit mapagpagawa at magamaan ang kanyang administrasyon, kahit ang mga nilagot niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay mapagpagaan, ipagpapatuloy ang pag-iimbestiga sa flood control projects ng bakit na ang ito ay pundo ng bayan na dapat pinipinan sa bayan. Kung mayroong dapat pumanagot, yan ang nais ng Pangulo. Sa paglulunsad ng Bridge Coalition, pinanutang din ni Senador Ron Padilla ang posibilidad ng pagiging future president ni Mayor Duterte. Lagi yun, ako din. Tinutulong ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Apunta Pino, posibleng si Mayor Pastor Lacti para ma-impeach at makumbin si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification of holding public office. Pwede man. Pwede man na mag-impeach. Si Juan na ni Poli. Si... Oo. Si... May pagki na yan. Listen good. Ano daw? Gusto sa daw. Ang isa kayo, hindi ka lang sa katuwa. Pagkatapos naman ng Ay, ibang Congressman. hindi pagpapakita sa publiko Karazaw. Pedro de la Rosa. Sikat rato sa tagalunok, pero release sa kung Ang magkuhan. pinarinig sa pagtitipo ng Kaya Bridge kami ko na Coalition. ubana. Baste. Uy, tingnan ko lagi na. Naluwan pa si Sao o daw location. Soldado mo na siya. Uy, sundalo nagtago. Kailangan Kaya po makita kinalagpuan mo kung meron po ba ang explain dyan ang ating pong pangalawang Pangulo. Tina Pangaliban Perez, nahatuta, 24 oras. Sinusubukan na rin ng gobyerno na makabili ng langis mula sa Russia. Isa lang yan sa kanilang pag-usapan nang bisahin sa Senado ang Energy Department kanina. Nakatutok si Mau Gonzalez. These are food, not Gonzalez. Ngayon nasa gitna tayo ng krisis sa langis, pinanahon ng Department of Energy o DOE. 2 beses na agad-agad ng kasama ang kanilang pasok sa opisina. Saan pinapalay ka sa Marcos? Empleyado ang Load na. Na di ba lang daming nangyayari. Oo, wait. Kailangan daw silang Load pa ako. Ikaw rin load. Ah, ano ka na?
Ingkoy. Daon pa ka. Clown na eh. Clown. Clown. Pagsundog lang pa siya sa tagdimuan na lang. Pwede ko siya sa ulo. Uwang Bas? Sinsa? Tuga. Pagimo ng clown. Tuong sa nako. response and oversight and the effective crisis strategy. Higit niya, tuloy pa rin ang trabaho Clown nila. ko no. Hindi po nagbabakasyon. Ano pagimo ng We clown? work from Mga pagbalaya pagka-istorya. 8 in the evening, doing meetings. Lahat ng gobyerno, 4 na araw. Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Bakit kayo 2 days? 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. Dagdag biga rin, pumapasok ang mga kailangan sa approval ng mga dokumento. All the personnel na dapat nag-handle ng mga frontline. Para may guys sa likas, 2026 is her year career-wise. Una na yan ang kanyang pelikula kasama ang other half ng cast ng acting na si Mia Ramos na title It's Fine. I think meron talaga na mag-viewing kami kasi after the Richmond's Daughter, nagsama rin kami sa iba't ibang klaseng shows, series, guestings, ganyan. So parang hindi na Sunday, invest na ang connection at more ang trabaho ni Estrella at si Ella. Sa highlight episode, tingnan ko na, diyan kami sa dami. Switch na. There's a new way to experience luxury. A new way to connect. New Star Online. Luxury reimagined. Meaning redefined. Iniutos ni US President Donald Trump sa US Navy ang pagharang sa lahat ng pagpapasok at lalabas sa Strait of Hormuz. Simula yan namin alas 10 na gabi oras sa Pilipinas. Pero paglilinaw ng US military, hindi haharangin ang mga barkulaga sa Strait of Hormuz na galing o papunta sa Mandarin airports. Pinahanap din ni Trump ang mga nagbayad ng toll sa Iran na anya'y hindi ligtas na makakadaan. Ayon pa kay Trump, sisirain din nila ang mines na inilatag ng Iran sa Hormuz. Iniutos sa mga yan kasunod ng 21 oras na bigong negosasyon ng Iran at Amerika sa Pakistan. Ayon kay US President J.D. Vance na kinatawan ng Amerika sa negosasyon, hindi tinanggap ng Iran Ay, napitaw sila mo party sila mo yung tata. Tata. Ano ngaya? Bas? Pitex man. Tinanglan ako ni Mama Pita pan sa isa. Kay may balik daw bago magkatko. Pite, tawag. Wala sa mataas. Basta doon ko namin sa pit sa Bendia. Sa driver label. Tapos Pitex. Quezon Hub. Alam ninyo na tinitipid ang tubig sa paglalaba at isang container. Kasya na yun sa paglalaba. Ano yun? Ilang beses sa isang linggo? Isa. Dalawang linggo.
Pagkakasya na ito, isang gano'n, para sa mga si George, si Jocelyn. Isla ng sapatos, puro bato ang kalahati nito. Mabipis ang lupa at halos walang punong tumutubo. Kaya ilang beses man silang gumawa ng balon, tubig alat at buhangin at kanilang nakuhukay kalaunan. Ang nakikita niyo dito ay aerial view ng Sapatos Island. Ito ay less than 1 square kilometer ang laki nito. Ang DNR na-out niya lahat ng mga small island barangays sa buong Pilipinas. Yung less than 1 square kilometer ang laki. At halos lahat ng ito, walang groundwater, walang tubig. Halos pareho ng sitwasyon ng Sapatos Island. Ito siya sa mapa. Makikita ninyo meron siyang highlight na dito. Environment and Natural Resources of DNR sa mahigit 7,000 isla na natagpuan sa Pilipinas. Mahigit 5,000 at walang malinis na suporta ng tubig. Ang kanilang solusyon ay isang teknolohiya na may kakayahang gawing tubig tama ang tubig alam. Kasi ang mga island is including in my life. Many of them are going to other islands for that's why it's so the process will be desalination, which makes this osmosis kung saan paghihiwalayin ng asin at tubig para ang tubig alat ay maging tubig tabang. Daraan ito sa post-treatment hanggang anak sa ulan. Kaya sa susunod na magbubukas tayo ng tempo, isipin natin sina Julian, John March at ang iba pang nakatira sa mga isla. John March. March lang talaga. Gaano man kalaki, gaano man kalayo ang islang ito, may antay silang karapatan sa biyaya at kalikasan. Dapat wala ang iba. Ako po si Karen Lito at ito po ang Pilipinas. Maigo ang Jess ka po sa kanila. Oh, my God. Dahil na ba nito? India? Wala man na ipawingman or mas? Nagawa ko ba yun? Basta na, iba't mayroon ito.
So move, Madam Chair, to issue subpoena justus tecum and ad testificandum to the named individual or named employee official of the commission. Dami daw sa lahat. Mahina. May budget na series. There is a motion for the issuance of subpoena to Attorney Gloria A. Zamora. Mention the Honorable Delima officials from Ano yung trabaho ni Dilema Balawalo? Gloria Zamora. Other than Attorney Zamora, Just Attorney Gloria Ayos mo na. Papreso. there is a motion for issuance of subpoena justus tecum and ad testificandum Trahe to naman. Gloria A. Zamora. Resort board. And this act as well to the Resort board na naman. documents pertaining Oh, to the tanong niya. confidential funds during the alleged period. You are directing the committee secretary to provide copy of the legislation with the request for the justice. And the same is also adopted in support of the motion raised by the Honorable Delima. Discussion. I'd like to have clarification. Just for the record, the motion of the Honorable Delima has been seconded by the Honorable Yes, for Honorable discussion. Rodriguez. I would like to clarify. Clarification from the